Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-9 na kabanata ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Ang Balita Tungkol sa Bayan. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Makinig at manood ng mabuti dahil marami kayong matututunan mula sa makasaysayang akdang ito ni Rizal. Simulan na natin. Sa kabanatang ito, nakatakda ng kuhanin ni Maria Clara ang kanyang kagamitan sa kumbento. Habang naghihintay sa karawahe si Tia Isabel, dumating si Padre Damaso at nagpunta sa bahay ni Kapitan Tiago. Agad niyang sinabi sa kapitan na itigil ang pakikipag-ugnayan ni Maria Clara kay Ibarra sapagkat siya raw ang pangalawang ama ng dalaga at nararapat na sundin ang kanyang payo. Nakumbinsi si Kapitan Tiago sa sinabi ni Padre Damaso kaya't pinatay niya ang mga kandilang itinulos ni Maria Clara para sa ligtas na paglalakbay ni Ibarra pauwi sa San Diego. Samantala, si Padre Sibila ay nagtungo sa kumbento ng Dominikano sa Puerta de Isabel II upang bisitahin ang isang paring may sakit. Habang nag-uusap, ibinahagi ni Padre Sibila ang mga kaganapan sa bahay ni Kapitan Tiago, kabilang ang pang-aaway ni Padre Damaso at ang pagpanig ng tinyente sa Kapitan General. Ibinahagi rin ng matandang pari ang kanyang saloobin tungkol sa pagtaas ng buwis at ang pagkaubos ng kanilang kayamanan, pati na rin ang kaalaman ng mga Pilipino sa paghawak ng ari-arian. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa ika-9 na kabanata. Nakaplano na ang pagkuha ni Maria Clara ng kanyang kagamitan mula sa kumbento, ngunit dumating si Padre Damaso at ipinilit kay Kapitan Tiago na itigil ang pakikipag-ugnayan ni Maria Clara kay Ibarra. Nakumbinsi si Kapitan Tiago sa sinabi ni Padre Damaso kaya't pinatay niya ang mga kandilang itinulos ni Maria Clara para sa ligtas na paglalakbay ni Ibarra. Si Padre Sibila ay nagtungo sa kumbento ng Dominikano upang bisitahin ang isang paring may sakit at ibinahagi ang mga kaganapan sa bahay ni Kapitan Tiago. Lumabas sa usapan ang mga suliranin sa bayan, tulad ng pagpanig ng tinyente sa Kapitan General at ang pakikipag-alyansa ni Padre Damaso. Ang matandang pari na may sakit ay nagpahayag ng kanyang saloobin tungkol sa epekto ng pagtaas ng buwis at ang pagkaubos ng kanilang kayamanan. Mga mahahalagang tauhan, Padre Damaso, isang pari na malapit kay Kapitan Tiago at itinuturing ang sarili bilang pangalawang ama ni Maria Clara. Ipinilit niya kay Kapitan Tiago na itigil ang pakikipag-ugnayan ni Maria Clara kay Ibarra at inutusan ang kapitan na huwag maghangad ng kabutihan para sa mga kaaway. Kapitan Tiago, ama ni Maria Clara na agad na nakumbinsi sa mga sinabi ni Padre Damaso. Dahil dito, pinatay niya ang mga kandilang itinulos ni Maria Clara para sa ligtas na paglalakbay ni Ibarra. Maria Clara, ang anak ni Kapitan Tiago na kinukuha ang kanyang kagamitan mula sa kumbento. Siya ay ipinangakong ipapakasal kay Crisostomo Ibarra, ngunit pinayuhan ni Padre Damaso na itigil ang kanilang pakikipag-ugnayan. Tia Isabel, ang kasama ni Maria Clara na papunta sa Beaterio. Padre Sibila, isang pari na nagtungo sa kumbento ng Dominikano upang bisitahin ang isang paring may sakit. Ibinahagi niya ang mga naganap kay Padre Damaso at ang pagpanig di umano ng tinyente sa Kapitan General. Dominikanong pari na may sakit, isang paring may sakit na nakipag-usap kay Padre Sibila. Ibinahagi niya ang kanyang saloobin tungkol sa pagtaas ng buwis na nagdulot ng pagkaubos ng kanilang kayamanan at ang kaalaman ng mga Pilipino sa paghawak ng ari-arian. Dumako naman tayo sa tagpuan sa ika-9 na kabanata ng nasabing nobela. Ang mga tagpuan sa kabanatang ito ay sa bahay ni Kapitan Tiago at sa kumbento. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Beaterio, lugar kung saan nakatira ang mga madre o relihiyosa. Masinsinan, mabusising pag-uusap o pagdidiskusyon. Paratang, mga akusasyon o mga alegasyon. Indio, terminong ginamit noon para sa mga katutubong Pilipino. Patutunguhan, destinasyon o kung saan papunta. Magmamano, isang tradisyonal na kaugalian ng mga Pilipino kung saan hinahalikan o inilalapat ang noo sa kamay ng nakatatanda bilang tanda ng paggalang. Pakay, layunin o sadya ng isang gawain o pagkilos.
nakumbinsi, napaniwala o napasunod sa isang ideya o paniniwala, itinulos. Pagtirik ng kandila bilang tanda ng panalangin o debosyon. Pagpanig, pagkiling o pagsang-ayon sa isang panig o ideya. Pakikipag-alyansa, pagbuo ng kasunduan o samahan para sa isang layunin. Pag-aari, anumang bagay na pagmamay-ari ng isang tao, tulad ng lupa o ari-arian. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang impluwensya ng mga makapangyarihang tao tulad ni Padre Damaso ay maaaring magdikta ng mga desisyon na maaaring makasira sa mga relasyon at magdulot ng alitan sa mga pamilya. Ang pagkakumbinsi ni Kapitan Tiago sa mga sinabi ni Padre Damaso ay nagpapakita na ang takot at pagkamasunurin sa awtoridad ay maaaring magpahina ng sariling kalooban at desisyon. Ang mga usapin sa buwis at ekonomiya tulad ng tinalakay ng mga pari ay may malalim na epekto sa lipunan, lalo na sa mga mayayaman at sa mga institusyon ng simbahan. Ang mga suliranin sa bayan ay hindi lamang nakasalalay sa pamahalaan, kundi pati na rin sa mga personal na interes at alyansa ng mga nasa kapangyarihan. Ang pagpapakita ng malasakit sa kapwa, tulad ng ginawang pagbisita ni Padre Sibila sa paring may sakit, ay mahalaga, ngunit ito'y dapat samahan ng wasto at makatarungang pagtingin sa mga suliranin ng lipunan. At diyan nagtatapos ang ika-9 na kabanata ng Noli Me Tangere, ang balita tungkol sa bayan. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.